Assalamualaikum at magandang araw. Tanghali na pala at nagugutom na ako ng mga oras na yan, kaya nagprito muna ako ng 4 na itlog. 3 lang dapat ang puprituhin ko, kaso aksidente kong nabasag yung isa kaya naging 4. Kaysa masayang yan, isinama ko na lang siya sa mga kapatid niya para naman mapakinabangan namin. Sasahugan ko nga pala ng dahon ng sibuyas itong itlog, kaya naman hiniwa ko lang yan sa maliliit. Pati na rin itong kalahating sibuyas at isang garasong kamatis. Mas masarap kasi itong pritong itlog kapag may mga ganitong klaseng sangka. Saka nung nabubuhay pa kasi ang mother ko, ganito siya magprito ng itlog. Yun din kasi ang request namin palagi kapag magluluto siya ng pritong itlog. Para mas lalong sumarap pa yan ay naglagay na rin ako ng palapa at paminta. Hindi na ako naglagay pa ng asin dahil meron namang halong asin yung palapang inihalo ko dyan. Pagkatapos ko yan mamix-mix, idiretso ko na pinadive dito sa mainit na kawali na may mantika. Pinlat ko lang yan ng maayos para magandang tingnan at para maganda rin yung pagkakaluto mamaya. Saka ko yan tinakpan. Bali naka-medium heat lang yan para hindi masunog. Pagkalipas lang ng ilang minuto ay luto na rin itong itlog kaya hinango ko na rin yan. Kumuha na rin pala ako ng toyo na sausawan. Siyempre naglagay na rin ako ng madaming sili at isang perasong kalamansi para naman maasim-asim ng konti. Ito namang itlog hinati ko sa 4 na party at dahil sa ako'y nagugutom na kaya kumuha na rin ako ng isang peraso para makakain na rin ako. Sa totoo lang ang mga ganitong klaseng simpleng ulam ay hindi nakakasawa at hindi rin nakakaumay. Pagkatapos ko kumain ay nagpray muna ako ng dohor. Pagkatapos nun ay nag-cellphone muna ako ng ilang minuto. Sinecheck ko kasi kung ilan na ba yung nadadagdag sa followers ko sa FB page ko. As usual wala pa rin pagbabago. Nasa 60 pa rin yung followers ko. Kahit ganun ay happy pa rin ako. At least meron pa rin akong followers. At saka gusto ko rin magpasalamat sa mga followers ko dito sa TikTok. Maraming salamat po sa pag-follow niyo dito sa TikTok account ko. So na nga, balik muna tayo dito sa lulutuin kong hilaw na langka. Badak naman kung tawagin namin sa Maranao. Bali 2 kilo nga pala itong binili ko. Wala sa isip kong bilihin tong badak. Kaso wala akong makitang masarap na gulay na aabot ng 2 to 3 days. Ito kasi yung klaseng ginugulay na mas lalong sumasarap kapag tumatagal. 2 klaseng luto nga pala ang gagawin ko sa badak na to. Yung isa ay gagataan ko. Yung isa naman ay gagawin kong kinilaw. One of my favorite. First pa itong nabili kong badak ay medyo madagta. Buti na nga lang nakapaglagay ako ng mantika sa kamay ko. Kaiwas dagta na rin kahit papaano. Lalutuin or palalambutin ko lang muna itong badak bago ko gataan mamaya at gawing kinilaw. Sinunod ko na mga asikasuhin linisin na itong sakurab. Dinamihan ko na rin itong sakurab dahil mas masarap ang mga lutuin kapag maraming sakurab. Pati na rin itong dahon ng sibuyas na may lupang nakadikit sa may steam kaya tinanggal ko na rin. Bago ko yan dikdikin ay hinugasan ko muna yan. Pinutol ko muna yung mga sakurab bago ko ilagay dito sa almeres. Naglagay rin ako ng sili, ginger at asid. Sunod ay dinikdik ko na rin yan. Pumili rin pala ako ng isda. Ang tawag nga pala sa isdang ito dito sa amin ay panit if I'm not mistaken. As you can see, kung mapapansin niyo, mapula-pula ang mga mata nitong isda na sinyalis na hindi na ata ito fresh. Pagkalipas ng 1 oras ay malambot na rin itong badak. Matigas kasi itong nabili ko at hindi kasi ito lalambot ng 1 oras lang. At dahil malambot na rin yan, kaya hinango ko muna yan at tinanggal ko na rin yung tubig na nagpakuluan itong langkang hilaw. Nag-iwan lang ako dun sa strainer na gagawin kong mamayang kinilaw. Ito namang natitira dito sa may kaldero ay nilagay ko na rin itong ulo ng mga isda. Ginataan ko na rin yan pagkatapos hinalo ko na rin itong palapa. Tinimplahan ko na rin yan ng asin, pampalasa at itong turmeric powder o kalawag. Pagkatapos ay minikos-mikos ko lang yan para magsama-sama yung mga sangkap na inilagay natin dyan kanina. Nag-add ulit ako ng kalawag. Feeling ko kasi kulang sa kulay itong lulutuin nating badak. Dahil gagawa ako mamaya ng kinilaw kaya bago yun ay hiniwa ko muna itong mga gagamitin ko mamaya. Una kong hiniwa itong sibuyas, ginger, kamatis. Sobrang mahal ngayon ng kamatis kaya isa lang muna ang gagamitin ko. Tapos ito namang dahon ng sibuyas hiniwa ko lang sa sobrang liliit yung kalahati na isa sa huko doon sa kinilaw na langka. Tapos yung kalahati naman ay normal lang na hiwa dahil yun ang isa sa huko doon sa ginataan nating langka. Pinalamig ko lang ng konti itong gagawin ko na kinilaw na langka dahil sobrang init nito kanina. Sunod naman isa-isa ko na rin pinaglalagay yung mga hiniwa ko kanina ng mga sangkap. Nagdurog na rin ako ng maraming sili. Naubusan ako ng gata ng nyuka. Ito munang evaporated milk ang gagamitin ko. Naglagay na rin ako ng small amount of salt, seasoning granules at black pepper to taste. Puntik ko na rin makalimutan na nag-add rin ako ng suka. Mas masarap sana to kung merong lime na marinaot kaso wala akong nabili. Pagkatapos yan ma-mix-mix ng maayos itong kinilaw ay tinakpan ko na rin yan dahil ilalagay ko pa sa ref. Ngayon naman ay medyo kumukulo na rin ng a little bit itong niluluto ko kaya gi-add ko na rin itong
kang gata. As you can see, punong-puno itong kaldero. Hoping sana na wag tumulo itong sabaw once na kumukulo na yan. Hinayaan ko lang kumulo yan ng 2 minutes bago ko pinata yung lutuan. Huli ko na rin na ilagay itong mga dahon ng sibuyas dahil nakalimutan ko na naman. Then after ko mag-pray ng magrib ay kumain na rin ako. Ito munang kinilaw ang inulam ko dahil mas gusto ko yan. At yun lang muna, pa-like and pa-share naman ang page ko. Maraming salamat sa panonood. Bye!